Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko po ay marami pong nagsulputang religion ngayon. Paano po makilala yung tunay na religion sa Diyos? Salamat po. Salamat po kapatid na Carol. Ganito po yan ang karaniwang ating naiisip o notion. Unang-una ikaw ang Katoliko eh. Kaya kami totoo. Kasi nauna sila. Ang totoo, nauna lang sila sa Pilipinas. At hindi pa buong Pilipinas. Dahil sa Mindanao, nauna yung Muslim. Kaya nga, ang kawikaan natin Tagalog dito sa Luzon, pag gusto mong sabihin matanda na, matagal na, ay panahon pa ika ni Mahoma yan. Ibig sabihin nung panahon pa ni Mahoma, si Propeta Muhammad ng Muslim, nauna kasi sa Mindanao. Katoliko naman, naunang magsalta sa Leyte. Bago naman dumating ang Katoliko, daan-daang taon pa, meron ng mga Budista, no? Meron ng mga Sintoism, Zoroastrianism, at saka yung mga relihiyon sa Ehipto. Pagsamba sa Diyos na araw na si Ra sa Ehipto. Nakita ko lang sandali sa iyo, kapatid, ang mga relihiyong umiiral sa mundo, sumulpot bago pa Katoliko. Para wag tayong maniwala na kaya ang Katoliko ang totoo dahil siya nauna. Nauna saan? Nauna sa Pilipinas. Pero hindi siya nauna sumulpot. Dahil bago nagkatoliko, ang Katoliko, meron ng 1,500 years ang existence ang Hinduism. Yan. Tapos 1,000 years before Christ, umiiral na yung Zoroastrianism. 560 years before Christ, umiiral na ang Buddhism. 550 years before Christ, umiiral na ang Taoism. Yung Taoism, kung pronounce yan sa Chinese, Taoism. Tapos, 599 years before Christ, andyan na yung Jainism. So, meron na pong isa, dalawa, tatlo, apat, lima na relihiyon bago lumitaw ang Kristyanismo. At ang Katolisismo lumitaw 325 AD. 300 taon pagkatapos ni Kristo. Nauna pa sa kanya yung Gnosticism noong 50 to 100 AD. Ang Islam naman lumitaw 600 taon pagkatapos ni Kristo, ang panahon ni Kristo. Iyan ang kasaysayan ng mga relihiyon sa mundo, kapatid. Talagang totoo, sabi mo, maraming naglitawan na relihiyon, huwag mo ipupuwera ang Katoliko. Kasi ang thinking ng Katoliko, nauna sila bago lumitaw yung mga iba-iba. Hindi totoo yon. Marami pang nauna sa Katoliko na mga relihiyon, kapatid. Bago pa dumating si Kristo, marami na relihiyon. Ano ngayon ang sabi ni Kristo? Doon sa mga relihiyong nauna sa Kanya. Basahin natin ang 18 ng Juan. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. In English, it says, All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. yung mga nauna sa akin, sabi ni Kristo, mga tulis at magnanakaw. Pasensya na yung mga Hindu, mga Buddhist. Ang sabi pala ng Panginoon Kristo, yung mga nauna sa kanya, puro tulis at magnanakaw yan. Totoo naman yung culture of corruption sa kanila nag-umpis Kaya ang dinat na ni Kristo, puro corrupt ng mga tao No? Pati nga siya, pinatay pa Yan ang punto, kapatid na Carol. Ngayon, paano makikilala yung tunay na relihiyon na sa Diyos? May paraang itinuro ang Biblia, kapatid. Nasa 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Huwag kang magagalit, kapatid na Carol. Gusto kitang sagutin ng tapat galing sa Biblia.
Kung ang sino man taong wika, nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang kapilya. Hindi. Kasi pagkakapilya, panalo ang Mormons. Akala ng iglesia ni Manalo, sila ang number 1. Hindi. Mas number 1 ang Mormons. Pagkakapilya. Kasi yung kapilyang katedral ng Mormons sa Utah, yung simboryo nun, ginto. Ang Katoliko, wala nga simboryong ginto eh. Yun yung pinaka-simboryo niya. No? Ayun, no? Pakita mo. Yun ay ginto. Yung simboryo ng kapilya ng Mormons sa Utah, sa Amerika. Ano yung ginto? At sa estatwa naman, hindi mananalo ang Katoliko sa estatwa ng mga Budista. Kasi ang estatwa ni Buddha ginto. Alam nyo kung gaano kamahal. Ito po, basahin natin sandali kapatid na Daniel. The Golden Buddha, officially titled Praputa Maha Suwana Patimakon, is a gold statue with a weight of 5.5 tons or 5,500 kilograms. It is located in the Temple of Wat Traimit, Bangkok, Thailand. At $1,400 per troy ounce, the gold in the statue, 18 karat, is estimated to be worth $250 million. The body of the statue is 40% pure. The volume from the chin to the forehead is 80% pure, and the hair and the top knot, weighing 400 or 45 kilograms, are 99% pure gold. Ayan. Kaya pagdating sa estatwa, wala namang estatwa ang Katoliko na pure gold na ganyang kalaki eh. At 18 karat gold. Kaya hindi nakikilala ang relihiyon sa kapilya, sa estatwa, o sa mga sinasamba, hindi doon makikilala. At lalong hindi makikilala sa dami ng miyembro. Kasi sabi niya ba, kami pinakamarami, kaya kami totoo. Hindi ka pwede magmalaki. Ang Budista, 1.2 billion sa buong mundo. Ang Budista, 1.2 billion. Halos mas marami sa Katoliko. Hindi pwedeng gawing batayan o maraming miyembro sila ang totoo. Ang sinabi ng ating Panginoon, kapatid na Carol, ay kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung yung nagsasalita mula sa kanyang sarili. Iyan ang pagkakakilanlan sa tunay na relihiyon, kapatid. Dapat ang itinuturo sa tunay na relihiyon, salita ng Diyos lang. Walang galing sa sarili. Mag-isip tayo ngayon, kapatid na Carol, sa Katoliko ba? Meron bang turo na hindi galing sa Diyos? Meron. Hindi galing sa Diyos ang limbo na pagka ang bata raw ay hindi nabinyagan at namatay yung bata, hindi makakapunta sa langit. Pupunta raw sa limbo, sabi ng aklat ng Katoliko, ng turong Katoliko. Kaya tayong mga Pilipino, pagkapanganak pa lang ng bata, nag-aapuran na tayong pabinyagan. Kahit wala kang pera, mangungutang ka para maipaghanda mo ang bata, ang binyag. Yan ang kaugali ang Pilipino. Kasi natatakot tayong yung bata, pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Hindi naman totoo yun, wala sa Biblia yun. Bandang huli, umamin yung Papa sa Roma. Ito nangyari. Basahin natin, mga kapatid. Hindi ito pang-aatake, Nangyari ito, totoo ito. Nabalita ito sa Europa, nabalita sa Roma, nabalita sa Inglaterra, nabalita sa Pilipinas lang hindi. Kasi ang mga media sa atin bias. Ang sabi ng balita ito. Lumabas po ito noong October 5, 2006 sa pahayagang Metro. Limbo does not exist, says Pope. All New View. The Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven.
The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo, despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then, but many babies die because they are victims. Kaya maliwanag, tinanggal nung Papa sa Roma, Papa Benedicto XVI, yung nakaraang Papa. Buhay pa yan. Sa kasaysayan na ngayon na naalam natin, ito lang ang kauna-unahang Papa sa loob ng halos 700 taon na nag-resign. Alam ko ba't nag-resign yan. May mga kumakalat sa balita. Nagalit ang marami dyan dahil inalis niya yung limbo. 200 mahigit na papang nakaraan ang nagturong may limbo. Siya, hindi niya siguro makonsensya na yung mga bata papuntahin sa limbo. Sinabi niya, walang limbo yan, walang totoo yan, di totoo yan limbo. Inalis niya yung doktrina ng limbo. Pagkaraan ng ilang panahon, mga buwan lang yata, nag-resign siya. Siguro, sinisi siya ng mga iba-ibang mga authority. Kasi, lumalabas, mababawasan ng kita. Hindi na magpapabautismo ng bata yung mga nakakaalam ng balita. Kasi, hindi na kailangan bautismo para makapunta sa langit. Pababawasan ng negosyo. Marami pang wala sa Biblia. Hindi galing sa Diyos Ang sabi ng Biblia, kapatid, sabi ni Kristong Panginoon, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang paraan para makilala mo yung tunay na relihiyon, aalamin mo yung turo. Yung bang turo galing sa Diyos o galing lang sa sarili ng tao? Pagka ang nagturo lang tao, hindi naman sinasabi ng Diyos, abay walang kwenta relihiyon na yan. 7:7 ng Marcos. Pakinggan mo kapatid. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagka ang relihiyon pala, nagtuturo ng utos ng tao, nawawala ng kabuluhan pati pagsamba No kapatid, tandaan mo yun. Pag ang relihiyon may utos ng tao, hindi utos ng Diyos, nawawalang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, ang tunay na relihiyon, ang aral, ang utos, puro galing sa Diyos, walang galing sa tao. At ang isang halimbawa, walang utos ang Diyos na binyagan ng bata. Wala. Wala sa Biblia yan. Labag sa Diyos yan. 5:13 ng Ebreo. Pakinggan mo ang salita ng Diyos, kapatid. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ang sanggol walang malay sa katwiran, ba't mo bibinyagan? Hindi naman kailangan binyagan niya para pumunta sa langit. Ang lahat ng mga sanggol, papunta sa langit yan. Basahin natin ang 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ayan, yan yung sinasabi ng Papa na nag-alis ng doktrina ng limbo. Ang mga bata, papunta sa langit yan. Yun ang paniwala ng Papa Benedicto XVI. Tama yung paniwala niya, hindi kailangan binyagan ng bata, papunta yan sa langit. Salita kasi ng Panginoong Jesus yan kaso ang ginawa ng Katoliko, nagturo ng ibang aral. Hindi galing kay Kristo, galing sa mga papa sa Roma. Yan ang masama. Pagka nagtuturo, hindi galing sa Diyos, hindi yun ang totoo. Ang totoo, ang pagkakakilanlan, paano makikilala kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita lang yung tao na mula sa kanyang sarili. O kapatid na Carol, huwag ka namang magagalit. Yung rosaryo, mali yun, di galing sa Diyos yun. Yung mananalangin ka, uulit-ulitin mo, bibilangin mo yung buto ng rosaryo, hindi tama kay Kristo yon. Sabi ni Kristo sa 7 ng Mateo, pakinggan mo
At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayaw pala ni Kristo na gagaya tayo dun sa mga hintil, yung mga pagano. Kung ano-ano pinagsasabi, ulit ng ulit. Nag-iisip sila, sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Eh, ang sabi ni Kristo sa Kristiyano, huwag kayong gagaya sa kanila. Huwag kayong gagawa ng panalangin paulit-ulit. Ulit ng ulit, dun sa oras na yun. Ulit ng ulit, dun mismo sa oras na yun. Ulit-ulit, 5 abagi noong Marial, 1 sumasampalataya, 5 abagi noong Marial, 2, ano yan 59 ang buto ng rosaryo 53 ron yung Hail Mary. Ang isa ron, Our Father, at yung 5, Glory Be. Nanalangin ka ng 5 Hail Mary, tapos mananalangin ka ng isang Glory Be. Tapos, manalangin ka ulit ng 5, manalangin ka ulit. Ay, ulit-ulit. Unang-una, ang Diyos, hindi mo pa raw sinasabi, sabi ng Panginoon, nalalaman niya na ang kailangan nyo. Ba't mo naman kailangan pa ulit-ulitin? Kinukulit mo ba ang Diyos? O kaya, ang Diyos ba bingi? Hindi naman. Anong palagay mo sa Diyos? Bingi. O kaya, ang palagay mo sa Kanya, makulit. Hindi mahusay umintindi. Mali. Kaya yung panalangin paulit-ulit, hindi utos ni Kristo yan. Sino nagturo niyan? Papa. Anong katunayang may paulit-ulit na panalangin? Naggumawa ng rosaryo. Wala naman sa Biblia rosaryo. O, tingnan nyo Hanapin natin sa buong Biblia yung rosaryo. Sa buong Bibliang Katoliko, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer. 3 segundo lang yan, mahanap na ng computer yan Kapatid na Luz, meron ba? Opo, sige po. Hanapin po natin ang salitang rosaryo sa Bibliang Katoliko mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta, no word or phrase found. Kahit sa Bibliang Katoliko, walang rosaryo Wala. Sa English. Baka naman meron sa English na Bibliang Katoliko, baka may rosaryo. Lagay po natin, rosary in English sa Douay-Rheims version from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found also. Pala namang rosaryo sa Biblia, kapatid na Carol, walang rosaryo. Para gawin mong instrumento ng panalangin paulit-ulit. Wala sa Bibliang rosaryo. Wala rin sa Bibliang limbo. Basahin natin pahanap mo yung limbo, Sis Luz. Salita pong limbo, hanapin natin sa Bibliang Katoliko mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta, no word or phrase found. Yung purgatory, meron ba sa Bibliang Katoliko? Meron ba nun? Purgatory sa Douay-Rheims version naman po mula Henesis hanggang Apokalipsis pa rin. No word or phrase found also. Naman pala yan Hanapin mo nga yung onion, Sis Luz. Onion, hanapin po natin sa Bibliang Katoliko, English, Douay-Rheims version. From Genesis to Revelation, result, one word or phrase found. Mabuti pa pala yung onion, may sa Biblia. Yung purgatorio, wala. Yung limbo, wala. Yung rosaryo, wala. Hindi salita ng Diyos yung rosaryo, yung purgatorio at saka yung limbo. Pero yung sibuyas, nasa Biblia pala yun, may onions Basahin natin yung talata. We remember the fish that we ate in Egypt pre-cost. The cucumbers come into our mind, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. Sa Tagalog, kapatid na Daniel. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino, at ang mga milon, at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang bawang. Buti pa nga yung sibuyas at bawang panggisa Nasa Biblia. Purgatorio at saka limbo at saka rosaryo, wala sa Biblia. Huwag ka namang magagalit sa aking kapatid na Carol. Kasi, yun ang tanong mo paano makikilala yung tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon, nagtuturo ng salita ng Diyos lang. Walang halong salita ng tao.
Kasi pag hinaluan mo ng salita ng tao, ng utos ng tao, ng konsepto ng tao, nawawalang kabuluhan ng relihiyon. Ulitin natin ang 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagka ang isang relihiyon may itinuturo na utos ng tao, hindi totoong relihiyon yan. Ang tunay na relihiyon, ang itinuturo lang salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, uulitin ko uli, kapatid, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita ako na mula sa aking sarili. Ayun. Pag napatunayan mo isang relihiyon, nagtuturo ng kanyang sarili lang yung ministro, hindi galing sa salita ng Diyos, at tandaan mo, hindi tunay na relihiyon yon. Bigyan kita halimbawa. Ang Iglesia Katolika, saan ang galing ang pangalan? Saan ang galing? Basahin natin ang librong Katoliko. Sila ang nagsasabi, mga papa, mga pare, saan daw galing ang pangalang Iglesia Katolika. Basahin natin yung librong Katoliko, ang tawag, Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crook, pahina 191. Kapatid na Daniel. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan. Ang kasaysayan pala ng pangalan ng Iglesia Katolika, kaya pala nagkaroon ng official name ang Iglesia Katolika, La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Sa English, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan daw nagkaroon ng ganyang pangalan? Noong 1870. Kapatid, 1870 lang. Tao na si Rizal. No? Kasi pinatay si Rizal 1898. So tao na si Rizal nung magkaroon ng opisyal na pangalan ang Iglesia Katolika. No? Doon sa Vatican Council. Ngayon, bakit ng 1870 lang? Samantalang ang Iglesia sa Biblia, 2,000 taon na nakakaraan. Bakit ang Iglesia Katolika, ang pangalan niya, galing sa pinagkaisa-isahan ng mga obispo, ng mga papa? Bakit? Hindi kasi galing sa Diyos yung pangalan na yan. Ang galing sa Diyos na pangalan ng Iglesyang totoo, na nagtuturo ng relihiyon totoo, nakasulat na sa Biblia bago namatay ang mga apostol. Isinulat ng mga apostol ang pangalan ng iglesyang totoo sa Biblia, hindi Katolika Apostolika Romana. Basahin natin ang 20:28 ng gawa ng mga apostol. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, ang iglesia ng Diyos, ang pangalan ng tunay na iglesia, Church of God. Church of God which He purchased with His own blood. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ang pangalan ng iglesia ang nasa Biblia. Tinatawag sa pangalan ng may-ari ang Diyos. Kaya iglesia ng Diyos. Aba, ba't lalagyan mo pa ng ibang pangalan? Nasa Biblia na nga yung pangalan. Kaya ang sabi ni Kristo, pagka gusto mong makilala yung totoo, titignan mo kung ang turo galing ba sa Diyos o galing ba sa tao. Pagka galing sa tao, hindi totoo. Ang totoo, yung galing sa Diyos. Kaya ibabatay mo ang salita sa salita ng Diyos sa Biblia. Huwag kang lalagpas doon. Huwag mong hihigitan yun. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit
sa mga bagay na nangasusulat. Kailangan pala matuto tayo sa nakasulat. Huwag hihigit sa nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun ang ituturo. At yung relihiyon na nagtuturo, eksakto sa nakasulat, yun ang totoong relihiyon.